Yo, magandang good day. Gobs Status 696 here na Madam Giga ito. So for today's video, meron na naman tayong biktima. Nirepair nga lang tayo ng dati nating katrabaho na si Sir Edmond. Kaya agad-agad nag-PM sa atin ng ating kliyente. At hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa, sinimulan na namin to agad. At dito sa part na to, nagsimula na ako mag-lining. Nag-advance na ako ng lining dito para naman hindi na ako mabura ng stencil. Pagkatapos ko magpondo ng lining, nag-shading na rin ako para naman hindi makaramdam ng sobrang kasakitan yung kliyente natin. Ganun po kasi yung diskarte ko kapag nagtatattoo ako. So yun guys, storytelling muna tayo. Alam niyo ba na bago ako magtato, marami muna akong pinasok na trabaho. Nagsimula ako magtrabaho sa pagpapahinante sa mga truck. Dun sa pagpapahinante ko na yun, nagdo-drawing na naman ako sa mga katrabaho ko nun. Tapos yun, hindi ko pa nadidiscover na siguro ganito yung magiging trabaho ko pagdating ng araw, magiging manulato ko. Hindi ko pa alam yun ganun yung mangyayari. Wala pa talaga akong idea. Tapos yun, hanggang sa siguro nag-resign ako dun kasi medyo nababaan ako sa sahod. Kaya ayun, nag-apply ako ng bagong trabaho. Tapos yun, naging trabaho ko naman yung nagbibigay ng mga fly rings. Yung pinapamaypay sa LRT, di ba? Sobrang daming tao, crowded. Siyempre, mamimigay ng pamaypay. Yung pamaypay naman, merong lugar sila na ini-endorse. Yung mga resorts, ganun. Sa pagkakatanda ko, St. Francis yun. Tapos yun, pag nauubos na namin yung mga produkto na yun, nagtatato uli ako, ganun. Pinodrawing ako uli sila sa mga balat nila. Practice lang. Hanggang sa nag-construction ako, nag-factory worker, nag-electrical, nag-warehouse man, pintor. Actually, marami na talaga akong pinasukan. Hindi ko na nga maalala yung iba. Hanggang may nagsabi sa akin na, bakit hindi ka na lang magtato? Total, magaling ka naman mag-drawing. Nagsimula yun sa paghihina. Yung halos lahat ng barkada ko, hinanahan ko na. Tapos meron ako nung kaibigan na nagtatato. Sumama-sama ako sa kanya. Tapos, yun, pinapairam niya ako ng machine hanggang sa nagtatato na rin talaga ako. Kung nakikilala niyo si X Atabay and Tutoy Atabay, doon, sa kanila siguro ako natuto o nahikayat magsimula magtato. Tapos yun, total mahilig rin naman ako sa art. Kaya sinimulan ko na rin talaga. Hanggang sa pinagsisira ko na yung mga DVD sa bahay, makuha ko lang yung dynamo nila, tapos gagawin kong pantattoo yun. Tapos, ayun, pinag-aralan ko lang yung proseso. Hanggang sa nakilala ko si Madam Kikay. Ayun, binila niya ako ng coil na machine. Tapos, doon ako nagtuloy-tuloy magtattoo. Siguro mga 2017 yan. Oo, ayan. Tapos medyo matumal pa nun. Tapos nag-apply uli ako ng trabaho. Nag-ninja ban ako nun, pumasok ako doon. Yung sa warehouse. Nagbabalidate kami nun ng mga parcel. Tapos mga ilang buwan siguro, mga taon yun Nagkasakit ako. Tapos sabi nga ni Madam Kikay, no, huwag ka na kaya magtrabaho, magtattoo ka na lang. Tapos yun, nagtattoo na lang talaga ako. Medyo mababa pa yung singilan ko nun kasi syempre nagsisimula pa lang. Kaya ganun, medyo hindi pala nagpapatato. Tapos hanggang ngayon, medyo dumami-dami na hanggang sa medyo nakilala na, sumali ako ng mga competition. Doon na umayos yung income ko, dumami-dami na yung kliyente ko. Siguro sa pagre-repair nila yun, nire-refer nila ako sa mga friends nila. Ganun. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa mga naging kliyente ko dati na nag-repair sa akin sa mga kaibigan nila. Kundi po dahil sa inyo, hindi tayo makikilala. At sa mga gusto pa nga lang pong sumubok na magpatato sa akin, huwag po kayong mahihiya mag-message sa akin dahil hindi naman po ako mahirap kausap. So yun, back to work muna tayo. At dito naman sa part na to, malapit na ako matapos mag-shading. Pinupulido ko na lang yung dark part dito sa may bandang sungay ng Hanyamas. Kung nakikita nyo, maraan ko tong shading. Dahan-dahan natin yung pinupunan. Para naman pagkagaling ng tato, wala tayong makikitang white spot. At siya nga pala mga boss, gumamit po pala tayo dito ng 7RM, 13RM at isang 5RL. At maraming salamat po pala sa Oso Status Supply dito sa napakagandang needle. Ops, di po ito sponsored Pinapaalam ko lang po sa inyo na kung saan ako kumukuha ng mga supply ko sa pagtatato. Siya nga pala mga boss, sa mga gusto magpa-model dyan, pwede nyo po akong i-PM. Bibigyan ko na lang po kayo ng discount para naman po makasali ulit tayo ng competition. So yun mga boss, dito naglalining na ulit tayo. Nandito na tayo sa upper part. Nilaliningan na lang natin yung mga dapat liningan. Ito kasi project namin mga boss, more on lining. Sa mga hindi pa nga po nakakaalam dyan, mas masakit po ang lining kumpara sa shading. Para sa akin po yun based on my experience, mas masakit para sa akin yung lining kasi parang hinihiwa ng blade yung pakiramdam. Oy mga boss, hindi sa tinatakot ko kayo ganun po talaga yung pakiramdam para sa akin. Pero iba-iba naman po tayo ng pain tolerance mga boss. O sadya lang po siguro mahina yung pain tolerance ko. So yun mga boss, sa part na to, nag-shading na tayo sa may flower niya. Ang ginamit ko po palang mixing dito is gray wash. At dahil hindi naman masyadong gusto ni sir yung colored na tattoo, kaya gray wash na lang ang ginawa namin. So yun, sa mga timplahan naman ng ink, gumawa ako ng sarili kong timpla dahil di naman ganun kaputihan si sir, medyo nag-dark tayo na timpla. Nang sa ganun, mas maging dark pa yung color ng tattoo ni sir. So yun, sa part na to, nag-pure black na ako dito sa may bandang mata ng Hanyamas. Maya nga lang, magpifinishing na tayo dito. Hindi ko nga pala na-videoan yung part na nag-highlights ako gawa ng medyo nalobat yung cellphone ko kaya hindi natin na-videoan. So yun mga boss, patapos na nga tayo dito. Ito nga po pala yung final result ng ating ginawa. Maraming salamat sa panonood. Sinayang ko na naman ang 5 minuto ng buhay nyo. Follow for more. Nunca pensé que por fin este día pudiese llegar y que
fantasía de estar a tu lado se hizo realidad y conspira. Tu boca en mi poesía. Escucho miles de armonía cuando tú